Magandang Biyernes ng gabi sa inyo. It's 8:35, isang maulang Biyernes ng gabi. Welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show, hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ito si Brother June Banaag. Ang ating mga awitin ngayon, mga OPM at saka mga kundiman na bihira na nating nadidinig nitong mga panahong ito. Bukas ay at 30, ano? At 30 na bukas hindi, bukas. Ngayon ang at 30, bukas ang at 31. Ayun. Sa Sunday ay, anong pangalan? Hunyo. Now, teka muna, meron ako nabalita kanina. Jake, nabalita mo yung babaeng lumabas sa Imbornal sa Makati? Yan. Medyo pinag-uusapan ito ng bayan ngayon kasi medyo nakakaduda. Yung babae po na hindi ko malaman, hindi ko na-identify. Yung babae ay sa kainitan ng katanghalian ay lumabas doon sa Imbornal sa Makati, no? At nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Yan. Bakit siya nandun sa Imbornal? Ang sabi, may nahulog daw siyang blade cutter. Yun ang sabi niya. Kaya kinuha niya sa loob ng Imbornal. Pero, sang-ayon sa ibang mga taga roon, yun daw Imbornal na yun ay tuyo. Walang tubig. At doon daw sa Imbornal na yon, sang-ayon sa iba, yun daw ginagamit ng ilang mga mahilig sa, sa pinagbabawal na gamot, ginagawa nilang den. Kasi nga, Imbornal, sino mag-iisip na puntahan yun ng pulis. So doon sila nagsasesyon. At meron din daw mga babaeng kalapating mababa ang lipad na nagbebenta ng laman doon sa Imbornal na yon. So in other words, pugad yan ng Sodom and Gomorrah. Yan. Yun ang sinasabi ng iba na mga nakakaalam doon sa lugar na yon. Masabi ko lang sa inyo, ang balita kasi, bibigyan ng Department of Social Welfare and Development ng 80,000 itong babaeng ito na lumitaw bigla doon sa Imbornal para maging puhunan sa sari-sari store. Okay ba yun? Ayos pa siya sa inyo. Ang dami ang nagbibigay ng mga reaksyon na hindi sumasang-ayon dito. Ang dami tuloy ngayon ng mga babae na naghahanap ng Imbornal na lalabasan nila para makakuha ng 80,000 buhat sa DSWD. Ang punto natin yan, ang perang yan ay hindi po galing sa bulsa ng sekretary ng DSWD na si Rex Gatchalian. Yan ho pera ng taong bayan, galing po sa buwis natin yan, na kinuha ng gobyerno sa ating mga sweldo bago pa natin matanggap ang sweldo. Okay? Inimbestigahan daw. Anong purpose ninyo? Gusto niyo makatulong? Gusto niyo makatulong sa mga mahihirap na katulad niyan lumalabas sa Imbornal? Mawalang galang po sa inyo. Kung akong tatanungin niyo, hawakan niyo yung 80,000 ninyong yan, pumunta kayo sa PGH, maghanap kayo doon ng mga nakatihaya dyan sa bangketa, mga nakahiga sa sahig na hindi ma-accommodate, walang pambili ng gamot. Yung 80,000 ninyo, maraming matutulungan yan. Doon sa PGH. Huwag na tayong pumunta sa ibang ospital. PGH na lang po. Ang dami dyan ang mga nagmamakaawa. Nagugutom na mga nagbabantay sa mga pasyente. Hindi makakain ng tanghalian dahil walang pera, ang pasyente walang maibili ng gamot. Doon nyo gastusin yung 80,000 nyo na galing sa buwis namin. Galing sa perang pinaghirapan namin. Huwag nyong ibigay para maging puhunan ng sari-sari store. Anong mangyayari niyan? Parang yan yung ibang mga tumatanggap nung
pondo ng gobyerno na for peace, karamihan doon sa mga nagsasabi sa atin, yung mga tumatanggap ng for peace, ginagamit nila yan sa pagtong-its. Isipin nyo, pera ho namin yan, pera ng bayan yan, pinaghirapan ho namin yan. Ang sabi, wala man lang assessment o background check doon sa babae. Ang sabi naman inano nila pinag-aralan nila, inassess nila, at karapat dapat na tumanggap ng 80,000 para makapagtayo ng sari-sari store. Hello? Ganon. Parang sablay ata kayo dyan. Maraming babaeng papasok sa imbornal ngayon, maniwala kayo. At pag hindi nyo nabigyan ng 80,000 yung mga babaeng papasok sa imbornal na yan, mapapahiya kayo sa mga balat nyo. Gusto nyo tumulong talaga, kagaya ng mga kumandidato ng senador na gustong tumulong sa mga mahihirap? Puntahan nyo yung mga pasyente dyan sa Philippine General Hospital na walang maibili ng gamot. Puntahan nyo yan at bigyan nyo ng perang ibibili ng gamot. Malaking tulong yan sa kanila. Alright, 8:41. Ano ho masasabi nyo? Pwede kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Ipadala po ninyo ang inyong mensahe. Yung komento po ninyo dito sa binanggit ko, ho. Ipadala po ninyo ang inyong mensahe sa ating messenger ng Dr. Love Facebook page o kaya sa live stream po natin para malaman namin kung anong inyong opinion. Yung bang pera nyo, sang-ayon ba kayo yung 80,000 pesos na yung galing sa buwis natin mapunta dun sa babaeng lumabas sa imbornal na hindi malaman ang dahilan kung bakit siya nandun sa imbornal? Kung ako ang nahulog yung blade ko dun sa imbornal, bibili na lang ako ng bago. Magkano lang naman yung blade? Pero pasukin ko yung blade dun sa ilalim ng imbornal. Ibig sabihin, alam niyang tuyo yung imbornal na yon. Alam niya tumitigil siya doon, baka gumagamit ng gamot. Tanong lang po yan, baka gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Diba? Kasi sabi nila, layer daw yan ng mga gumagamit ng bawal na gamot. Ay nako, padala nyo nga inyong komento para malaman natin kung payag kayo dyan sa 80,000 na bibigay sa babaeng lumabas sa imbornal. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa Mega Manila sa 105.9, sa 106.7 sa Davao, 101.9 Cebu at Negros, 101.5 Cagayan de Oro, 99.9 FM sa Dream Radio Ormoc, and siyempre sa Tacloban po, 107.9 Cabosas Radio. Kasabayan po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal Television. At siyempre, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel, maging sa Facebook, search lamang po at True Network PH. At True Network PH. May mga tao kasing hindi alam ang halaga nung mga pera na nakaalat sa kanilang ahensya. Kasi, andyan na yan Malaking pondo yan Galing sa buwis yan. Kailangan i-dispose natin. Pero kami na kinukunan ng buwis, mga pinaghirapan ho namin yan. Pakita nyo naman sa amin na concerned ho kayo doon sa aming pera. Hindi sa inyo yan, sa amin yan. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 20 hanggang 23. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak na ang isang babae,
Siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayun din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Sa araw na yon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. Salamat po. 8:49 is our time. Ay sumegway na ho tayo sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Lama, ubusan na naman tayo ng oras. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po rito, syempre pa, ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyo magkomento sa inyong mapapanood ngayon, ipadala lamang po ang inyong mensahe or comment sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Mangungulot, Manunulot. Narito. Naku naman! Siya na nga daw ang tumulong at nagturo ng pangkabuhayan. Sa huli, siya pa ang inagawan. Daw, isang panig pa lang ito. Ayesha, humarap ka na. Okay, Ayesha. Parang sa akin nagagalit na Oo, mausog na ako. bakit parang galit ka sa aming lahat? Sorry po, sorry. Ninenervous kami sa tingin mo. Sorry. Okay, so Ayesha, ano ang problema? Ay, ano po, inistapan niya po ako. Inano niya? Inistapan, niram niya po. Inestafa niya Estafa. yung gamit. Meron bang estafa ng gamit? Tsaka yung pera po. At saka pera. Magkano yung pera? 3K po. 3,800? 3K. 3K? Opo. Okay. Yung mga gamit mo sa parlor? Opo. Tulad ng ano? Pang-riban. Pang-riban. Pangkulot. Pangkulot. Panggupit. Kinuha niya? Niram niya po, tapos hindi niya na po binalik. Ay, hindi na binalik. Oo. Okay. Hiwalay ang parlor nyo. Ano po, nagsiservice lang po ako. Service kayo, bahay-bahay. Kumikita naman. Opo, sakto lang po. Sakto lang. Mga magkano ka sa isang buwan? Nakaka 1.5. Ay, sa isang araw. Sa isang gawaan. Opo. 2K gano'n. Oo, malaki din. So ngayon, itong si... Anong pangalan niya? Just po. Si Jazz, sinasabi mong nang-aagaw ng... Una, ng hiram, hindi na binalik. Pero meron ding nang-aagaw ng suki. O paano mo naman napatunayan yon? Kasi po, ganito yan. Kinukuha ko po yung gamit ko, sabi niya, saglit lang. Nung, inutusan ko siyang bumili ng gamot, hindi niya binalik. Tapos kinabukasan nalaman ko, sinervisan niya na pala. Sinervisan niya yung Kasi suki. alam niyang malaking magbigay ng tip. Kasi minsan, nagbibigay ng tip yun, 200. Oh. Ay, lagi ko siyang sinasama sa paglakad ko, pagsiservice ko. Yun. Parang assistant. Opo. Parang assistant Kaya mo. natutunan sa akin magupit-gupit. Ganon. So tinulungan mo na. Opo. Matagal mo na siyang kaibigan. Opo. So tinutulungan mo. Bakit mo siya tinutulungan? Yung tatay niya may sakit po, kaya tumutulong siya ron. Yung tatay kasi niya may sakit, so naawa ka. Teka muna, kinausap mo ba yung kliyente mo na ano ba ang nangyari? Baka hindi ka makontak, kaya siya ang tinawagan. Hindi po, siniraan niya po ako.
Siniraan. Ay, pangit magupit yan, pangit magliban yan. Sabi niya. Paano mo naman alam sinabi niya yun? Ay, sinabi po ng customer ko. Ah, sinabi ng Opo. customer mo. Nung nagpunta po ako, ay tapos na ako eh. Ano ay, naliban na ako ng kaibigan mo. Ah, ganun ba? Kasi sabi, wala ka raw, umalis ka eh. Ginanon niya. Opo. So bakit naman sa palagay mo ginawa yan ni Jazz sa'yo kung tinutulungan mo naman siya? Sabi niya naman sa akin, may sakit daw tatay niya, kaya nagawa niya sa akin yun. Ah, kasi may sakit. Pero kung sakaling humingi siya ng tulong sa'yo, Ayesha, pwede bang sa akin na muna itong customer mo? Pwede yung ganun. Pwede namang Oo. ganon. Yung- Pagbibigyan mo naman siya. Real talk lang, yung sasabihin mo sa akin ng harap-harap, hindi yung tatraidorin mo ako. Ayun, traidor ang dating. O ano naman itong agawan naman ng jowa? Ewan ko ba, pag napunta sa kanya, nagulat na lang ako na sila na pala. Kasi busy, lagi akong busy. Eh, siyempre, para sa kinabukasan namin. Magiging baby namin. Eh, kaya lang, wala na raw siyang galing sa akin kasi nga, hindi ko siya napapansin. Hindi ko na bibili yung gusto niya. Ngayon, itong isa, super landi sa isa, sa jowa ko. Binili mo ng motor. Super sila na Landi. pala. 5 years na kami nagsasama. 5 years na tagal kayong na. nagsasama nitong si JR. Pero 5 taon na kayo, biglang napatunayan mo na sila na talaga. Opo. Nagsasama na sila. Pinakita pa sa akin. Nagsasama na sila? Nako. Napaka-pogi sigurong lalaking itong si JR. Ang lalaking kanyang minahal. Gwapo yun. Tawagin muna natin ang inirereklamo. Tawagin natin ang itinuturong mangga. Wala. Mga agaw umano, ha? Ka-one side lang yan, ng mga suki at mga agaw ng jowa. Daw, Jazz, humarap ka na. Naku, naku! Nagkakaroon din ako Eh, ikaw, wala talaga akong utang dito. na loob. Naka-rar ka pang Magkamukha damit. sila. Naka-rar ka pang damit, Ikaw ha? ba ay nakapag-almusal na at Opo. nakapagtanghalian ka na ba? Barbie po kasi ako. Bakit ang payat-payat mo? Isa po akong Barbie. Barbie daw siya, Ate Coring. Nang ano? Barbie na pagod. Barbing napagod daw. Barbie na napapagod. Barbecue stick. Barbecue stick. Yes. Hindi, pero wala ka naman sakit. Wala po. At talaga sadyang ganyan lang ang bulas mo. Lagi po ako nagpapacheck. Parati ka nagpapacheck up, walang problema. Every ano po, pag ang puso ko na po ay pagod na. Dahil ang puso mo ay pagod na. Nakapagod na siya. Ayun. Paanong nangyari na inagaw mo daw ang kanyang suki at inagaw mo daw ang kanyang jowa? Yun. Totoo po yun. Ha? Totoo po. Totoo? Hindi sa maamin. Pero po may Nami. dahilan po. May dahilan daw. Pero may dahilan. Okay, umaamin si Jazz na nang agaw siya ng suki at nang agaw siya ng jowa. Okay, yung suki muna, bakit? Ganito po yung nangyari. Kasi po, binigyan niyo... Sa akin po talaga binigyan niyo po talaga sa akin yung 3,000. Oo. Tapos po, pupunta po ako sa Saan? sa bilihan ng mga Siopaw. pambili ng gamot. Gamot. Nagdalawang isip po ako, hindi ko po nabigay po sa kanya. Dali ng Binili ko gamot. po ng gamot ang tatay ko. So, Tapos binili ko pa rin po ng ano yung pagkain. 3,000 na yon? Yung gamot po. Gamot sa riban. Hindi, yung saan galing yung 3,000? Sa akin po. Humiram siya. Binili ko Hindi po lahat ng gamot. Inutusan ko po siyang bumili ng gamot. Tapos hindi niya binalik. Inistapan niya ako. Yung pera, hindi mo na naibalik. Wala akong utang na loob, tinulungan mo na lahat eh. Oo. Tinuruan mo na magupit, lahat. Tapos agawan ka pa ng jowa. Ahas. Naku, Year of the Snake. Sabi nga nila. Gamot pang buhok. Gamot pang buhok. Pangliban po. Pang-riban. Opo. Okay. So may utang ka sa kanya, Bale? Opo, 10,000 po. Hindi ko po pala mabayaran kasi po nasira na rin po ako sa mga customer. Tapos po ma'am, siniraan niya ako sa customer ko. Kasi po maganda po ako gumawa sa kanya. Dahil sa akin, hindi ka matututo. Kasi po iniiwanan niyo po yung customer niya. Kumbaga, parang pareho kasi kayo ng negosyo. At walang, halimbawa, may mga kaibigan Ganito ako, po yan, kapwa may ma'am, eh. restaurant. Kung kanino po magandang magliban, doon po ang customer. Oo. Ang sinasabi ni Jazz, gusto daw sa kanya. Yun ang sinasabi, gusto daw sa kanya.
Tama ba? Opo, maganda naman po ako gumawa ng ano. Oo. Kaysa po sa iba. Kasi po hindi na nagagawa, babalik daw yung buko. Okay. Laki-laki daw ng binayad niya, tapos gano'n na rin po daw mangyayari. Ano bang nangyari? Bumalik po yung buhok, tapos kaputol-putol po yung buhok niya. Nagkaputol-putol. Hindi po ganun, ma'am. Ang sabi niya po, wala po ako, umalis daw ako. Meron daw akong sinervice ang iba. Oo. Kaya sa kanya Sabi ng napagawa. customer, hindi po ako nagsabi ng customer po. Tapos na yung customer ko. Niriban niya na. Gamit ang pera mo. Gamit yung pera ko, Yung tsaka yung kapital. gamit. Gamit mo rin. At gamit mo rin. Ayun. Kasi tama din naman kung Makasarili. ano. Hindi, Sabi sige. ko, pera muna ako ng gamit ko. Gamit ko naman yun, di ba, ma'am? Sabi niya, sige mamaya, pagtakas ko mag-riban. Yung pala, pinuntahan niya yung customer ko para i-riban. Hindi ko alam customer ko pala yung i-riban niya. Ayun. Well, ang isang bagay na kailangan yung gawin, kausapin nyo ngayon, total na subukan na kayong dalawa nung customer mo, pumili siya. Ayun Di nga ba? po. Pumili siya. Pero, yung pinag-ugatan, para sa akin naman kasi, parang tama naman yung customer ang dapat mamili. Pero siyang nagturo sa'yo ng Dahil nga kabuhayan po, yan, di ba? naawa ako sa kanya. Gusto Oo. niyang magupit. O sige, sama-sama kita. Pero, bibigyan din kita pag kumita ako. Ayun. Wala bang timbang sa'yo yun? Yung ganong utang ng loob sa kanya? Meron po, over po. Hindi ko po na po sinasabi sa kanya kasi baka... Sinawa po ako sa kanya eh. O Kasi bakit? po sobrang galit niya po. Hindi ko po sinasabay yung galit niya sa akin. Pag-sorry mo. Pag-sorry po sa kanya. Kasi hindi po kami magkakaintindihan eh. Pag sasabihin ko po sa kanya, I love you, baka sabihin niya, hindi niya, ano lang yan. Plastic. Opo, hindi Oo. maganda yung ganyan. Bakit nga ba Yung pinuntahan? parang iba-iba- Bakit nga ba pinuntahan mo yung Kasi suki sinungaling niya? na. Bakit nga ba pinuntahan mo yung suki Hindi niya? po ako. Yung suki niya po mismo ang pupunta sa akin. Ginigising pa po ako sa bahay. Hindi totoo yun, no? Yung yung sana, nagpaalam ka sa kanya. Ayun nga Nagagawin po mo eh. nga yung suki niya. Bakit Nagpaalam po ako pa sa sumama kanya. yung loob ko sa kanya? Nagpaalam po ako sa kanya kasi po, nagalit siya ako po, nagalit po siya. Pero yung sinabi ko po sa kanya, minsan po, sabi ko sa kanya, nahina ko siya. Basta kung ano yung presyo lang, inaano ganun po na yung presyo po. Hindi ka nga nagpaalam, di ba? Nagpaalam po ako sa kanya. Oh, nagpaalam, Eh, hindi sadya ko, nagpaalam. sadya ko, Sa customer ko? Sadya customer lang po yung lumalapit sa akin. Oh? Kasi po hindi po siya mahanap. Nako, ewan ko ba? Kasi sinira mo Kasi po ako bukod na po ako malapit sa amin eh. Ayun. Nandito na naman ang kakampi ng sinasabing inagawan, hindi lang ng suki kundi ng jowa. Ann, humarap ka na. Nanginigil ako sa'yo. Ay, nako, nagtaas ang paa. Parang ako talagang gano'n, no? Gano'n yung style, kang bakla, gano'n. ha? Oo. Okay. Ann, so ano naman ang masasabi mo sa nangyari sa kanila? Totoo po lahat ng sinabi ng beshi ko. Oo. Na itong bakla na to, mangnunulot na ng jowa. Walang utang na loob. Istapa pa. Hindi mo kasi alam yung dahilan kung Ay bakit. nako, yung paper bag ko nga, di ba? Anong paper bag? Ma'am, kasi gumagawa po ako ng paper bag, ma'am. Ngayon po, ito pong bakla na to, hiniram po ng first week ng December. Papakita lang daw po niya sa mga kaibigan niya po. Ngayon po, hindi na po naibalik sa akin yung paper bag. Ngayon pati po yung trabaho ko naapektuhan. Kasi, Dahil po sa paper bag na kinuha niya po. Ngayon po pinapabayad po sa akin yung paper bag na kinuha niya po. magkano ba itong paper bag na ito? Hindi, ano po kasi yun, mga branded po na ano. paper- Branded na paper bag. Niloko niya rin po to. Okay. Magkano naman yung branded na paper bag na yan? 3,000 po yung halaga na, yung 30 pieces po kasi yung kinuha niya, ma'am. Ayun! So, ayan no nga, Hindi meron lang, pang ganun. hindi lang jowa yung kaya niyang kunin eh, pati paper bag. Uy, mahiya ka naman. Okay, so, Iba yan. Iba teka yung muna, mukha. Jazz, ano nangyari sa paper bag? 100 piraso yun. Lubasa. Dahil nawala rin po sa bahay. Stapa niya rin. Nawala? Paper bag. Nakuha rin po sa akin. Paper Nawala, bag na yun, nakuha stapa. sa'yo. Ano ba yan? Uy, mahiya ka naman. Kasi ang sinasabi niya, parang kung gusto man niyang magbalik loob at saka mag-sorry, na unahan na nagkapatong-patong na yung kasalanan. At saka yung galit ninyo. So hindi na rin siya, parang kumbaga, sige, galit kayo, di mo na ako. Alam mo yung ganun? Mali din yun eh. Sino ba itong jowa na pinag-aagawan nilang napaka-pogi siguro? Kamukha ba? Sino bang artista ang kamukha nito? Yan. Peter Campo yan. Dieter Ocampo.
Okay, o tingnan nga natin siya. Siya naman ang kakampi ng mga agaw umano. At siya ang dating kinakasama ni Ayesha na ngayon, kinakasama na ni Jazz. JR, pakita nga ng itsura mo, humarap ka na. Gwapo, parang si Rome. Paki-close up Kain, lang no? sa holding hands. Holding hands talaga sila. Wow! Romanticated. Kadiling pag-ibig. Mukhang pinaninindigan ni JR si Jazz. Bakit mas pinili mo si Jazz? Yung mga pagkukulang niya, i-adjust ko po nakita. Doon ka lang lagi sa labas. Sama kayo. Talaga. Ano yung mga pagkukulang ba na yon? Tulad po nung lagi po siya sa labas. Na siyempre po, kailangan ko po ng Hindi pagkalinga. mo nangyari sa beshi ko, sa sobrang pag-aalaga sa'yo. Stress ka ba? Dahil doon ka lang sa labas. Okay, so parati siya nasa labas. Apo. Eh siguro Ayaw naghahanap pumasok. buhay. Eh, naghahanap buhay din naman po ako eh. Anong trabaho mo? Pintor po. Pintor? Apo. So nagpipintor ka. Okay. So, pero ang sinasabi mo talagang parati siyang wala. Ang sabi niya, nakakailang cellphone ka na daw ng bigay niya. Ay, naman pala. Naman. Wala namang motor kasi. Pero kung may dahilan din po, Pawin mo. Oo. Hindi lang nila naunawain ang dami ng isang tao. Hindi niya masabi kasi ayaw niya magbigay pa ng problema. Sino? Si JR. Opo. So, kumbaga, parang, teka muna. So, medyo hindi ka na masaya kay Ayesha. Opo. So, Pero biglang... totoo lang po, Pero hindi alam mo po- na magkaibigan sila, di Opo. ba? Oh. hindi po talaga si Jazz yung nanulot. Hindi Ako po yung talagang kusang lumapit. lumapit. Ikaw talaga yung makate. Makatem. Nilod niya lang kung ano yung nararamdaman niya. Ha? Makakita ka lang ng pera, sumama ka sa Hindi ko kanya. Hindi niya kailangan kailangan ng ng pera. Mukha kang pera. Pera, kaya niya kaya trabaho, kaya niya Kasi maninga. so, Pero si JR lang ang makakapagsabi niyan eh. Ano naman ang nagustuhan mo Hindi kay yung Jazz? gusto mo para lang. Hindi Gusto ako. mo gusto mo pala. yung mga hindi niya nagawa, kay Jazz ko po nakikita. Hindi, pera ba ang katapat nun? Hindi ko po kailangan ng pera. May trabaho Kailangan naman mo din na po ako. agad. May trabaho ka din. Opo. Paano kaya maipapaliwanag ang maraming taon nilang pagsasama ni Ayesha tapos bigla na lang sila ni Jazz, di ba? Pero nangyayari yun eh. Hindi mo mapaliwanag kasi hindi mo nga maturuan ng puso. Opo. Dr. Love, yung pagpapatawad ba sa taong, sabi mo nang niloko ka, right? Kasi hindi nagsabi ng totoo kaagad. Yan ba ay kailangan pang hingnan ng kapatawaran sa'yo o nasa puso mo na lang ang kusang pagpapatawad? Ate ko ring dalawang klase yung pagpapatawad. Merong pagpapatawad na naghihintay ka na lalapitan ka na nagkasala sa iyo at sasabihin na nagkasala ako, I admit, nagkasala, humingi ako ng tawad sa iyo. Yun, pinatatawad yun. Meron din naman na hindi talaga lalapit sa iyo para humingi ng tawad. At pag hindi mo pinatawad, ikaw ang magsasuffer. Kaya ang solution, ikaw ang magbigay ng pagpapatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Paano kung ang nagustuhan mo ay isang babaeng may asawa na o may karelasyon? Yun ba ay dahilan yung pagkagusto mo sa kanya para masira yung kanilang relasyon? Hindi eh. Andun papasok ang respeto. Pag may karelasyon, umatras ka. Kung gusto mo, maghintay ka kung kailan maghiwalay, di ba? At yun ang naging problema ni JR. Si JR, lumipat ka agad ng walang closure doon sa dati niyang syota. Tapos ang kinuha mo pa, yung tao na tinulungan niya. No? So, nawala yung respeto. And I wish, sana yung ginawa kay Ayesha ay hindi gawin sa'yo ni JR. I wish you luck. 16 na minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi. Narito ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, si Tina Cayetano. Grabing sulutan yan. May sulutan sa customer, may sulutan sa lover. Anaconda nga. Sa akin naman. Masarap ang ulam natin. Siguro masarap ang ulam. Ano? Sinusunod eh.
Ang sa akin naman talaga, masyadong guilty yung isa. Ginamit yung pera na hindi kanya para pambilisan na ng materyales. Tapos, yung biniling materyales para pang rebond, ginamit niya sa customer nung nagbigay ng pera. Isa na yon, masakit na yon, di ba? Pagkatapos hindi pa nabalik yung pera, sige? Pagkatapos inagaw pa yung syota niya. So, ano pang hahanapin mo? Sobrang guilty na. Miski paanong pangunawa ang gawin mo, talagang mauubusan ka ng pangunawa. Kasi naman, baka may nagtatanong lang. Bili ng cellphone para dun sa syota mo. Naibili mo ba ng motor? Baka naman nagre-request ng motor. Malaking halaga yon. Shady Yabot guilty as charged. Inamin kaagad ni Jazz na sinulot nga niya ang suki at ang lover boy ni Ayesha. In fairness sa kanya, pero dapat huwag masira ng pera ang pagnanasa at pagnanasa ang pagkakaibigan nila. Wala na, winasak na niya sinira na niya, obviously. Kahit dali mo sa ICC ang kaso, guilty. Huwag mo na dalhin sa Hague. Dali mo na sa Quiapo, ayos na yan. Sa Imburnal, magkakatalo na yan di ba? May 80,000 pa kayo galing sa DSWD. Maria Carmina, kung ganun nga, grabe nga si Ayesha kung talagang sinisiraan niya si Jazz sa mga customers nito, tsaka medyo makapal si Ayesha. Tapos gamit ni Jazz ang ginagamit niya para mag-service, hindi ba? Pero hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Ano pa ang totoo kung gusto mong madinig? Inamin na nga, di ba? Inamin na. Oo, guilty na siya. At si Eunice Pepito, ang saya-saya talaga kapag Becky ang topic. Punong-puno kayo ng kwento, pero medyo sablay lang sa akin si Ayesha. Kung alam naman niyang jowa ni Jazzy JR, tapos kinasama niya ito. Di ba? Obvious di ba? Talagang inanaconda. Hindi sinaalang-alang yung pagkakaibigan nila. Yan ang sinasabi ko. Bumabalik yan, darating ang panahon na tayo po ay, anong tawag dito? Tayo po haharap dyan. Di ba? Karma ang tawag dyan. Sherry Pitcher ng Seattle, Washington. Mga politiko na hindi naman qualified umupo, kaya hindi alam ang talagang function and responsibilities ito, kaya wala ng growth at super behind na ang ating bansa sa lahat ng bagay. Totoo yan. Dito lang sa atin kasi pwede kang maghalal ng opisyal ng gobyerno ng ex-convict. Convicted. Pero, tatakbo pa rin. Di ba? Yung mga may plunder cases na sinabihan ng sandigang bayan, ibalik mo yung 125 million ba yun? Ibalik mo kasi napunta sa account mo 200 plus million. Napunta sa bangko mo ibalik mo. Pagkatapos na-acquit siya, ano ba yan? Anong paliwanag dyan? Na-acquit yung tao sa kaso ng plunder, pero ipinababalik natin yung pera na napunta sa kanyang bangko? Ano ba yan? Ano bang klase yan? Diba? Mabuti. May mga Pilipino pa rin ginamit ng utang ngayon, Hindi nabudol. Oo. Hindi nakuha sa sayaw-sayaw. Dapat talaga pinag-iisipan natin. Tayo rin kasi ang magsasuffer. Tingnan yung pagkakalubog natin. Trilyon ang utang natin. Hanggang sa kaapu-apuhan natin magbabayad yan. At saan napunta ang pera? Sa mga bulsa ng ilang politiko. Nawawalan ka ng respeto sa ganung uri. Dapat ba respetuhin yung mga yan? Hindi mo nakakaya yan? Talaga, maniwala ka, madam. Masasabi ko lang talaga, kain ng kain, masarap ang ulam natin, ha? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Sinasabi ko sa inyo
Eh, silang pinakamalaking kinuha eh. Totoo. Kaya nga ang sabi ho ng taga-ibang bansa, ang Pilipinas lamang ang tanging bansa sa mundo na naghihirap, lubog sa utang, pero mayayaman ng mga politikong nakaposisyon. Bakit? Huwag niyo nang tanungin. Alam niyo na yun. Hamon ko na lang silang suntukan na lang kami. Ay, nako. Hindi ho tatablan, makapalang muka. Oo. Narito mga nag-text sa atin, ho. Batiin lang natin, Julieta Sugitan ng Cabiao, Nueva Ecija, Onay Salip. Dr. Love, good evening po. Hindi po ako sang-ayon. Ang hirap magtrabaho tapos lumabas lang yung babae sa kanal, may 80,000 na. Mali yun. Mas marami po ang nangailangan. Ang sa akin nga, kung talagang gustong tumulong ng gobyerno, huwag na kayong lumayaw, punta lang kayo sa PGH. Sa PGH, makita nyo mga Pilipinong talagang taghirap. Walang maibili ng gamot. Hindi ma-confine dahil punong-puno ng ospital. Saan nandun ang pasyente nakahiga sa sahig sa semento? Di ba? Yan ang bigyan nyo ng tig sa 10,000. Sinasabi ko sa inyo, pag hindi namatay sa tuwa yung mga pasyenteng yan eh. Bibigyan nyo 80,000, yun lang lumabas ang ulo sa imburnal. Hindi mo alam kung anong ginawa nun sa ilalim ng imburnal. Ewan ko sa inyo. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ano ka ba makakakain yan pag ganyan ang mga nilalapasangan ng pera natin? Pinaghirapan ho namin yan. Diyos ko naman, bago namin makuha yung sweldo namin, kinuha nyo na yung buwis namin eh. Di ba? Nako, pagkatapos yung ibang mga business establishments sa mga malls, hindi nag-i-issue ng resibo, ng BIR. Pasaway! Di nananakawan kayo niyan. Yung baka simpleng-simpleng bagay yan, ngayon mangungutang tayo sa labas ng bansa. Hindi natin ginagamit yung paraan natin para kumita rito. Ang taxes, ang BIR, pakinusin nyo. Bawal yan! Alin ang bawal? Ang BIR? Hindi. Bawal yung hindi nag-i-issue ng resibo. Kasi dinadayan yung gobyerno. Ito si Lynn ng Brussels, Belgium. Tama po kayo, Dr. Love. Ang opinion ko lang po hindi. Kasi dapat ang tinutulungan ay yung walang kakayahan na magtrabaho. Hindi naman disabled. Baka naman drama lang yan. Nagbabayad din ako ng tax dyan. Una, monthly ako nagsisend ng pera sa kamag-anak ko sa Pilipinas. Nagbabayad kami ng amilyar ng lupa namin. Tapos sila para-paraan para magkapera. Sa Belgium, hindi usong ganyan. Magtrabaho ka nang mabuhay ka. Buhat kay Lynn ng Brussels, Belgium. Dito nga lang sa atin talaga pampered ang mga tamad. Di ba? Ano yan? 4-piece. Binibigyan, may aka pa, no? For all you know, ginagamit ng ibang politiko yan para makakuha silang pondo mailagay sa bulsa nila eh. Karamihan dun sa tumatanggap ng 4-piece ang ayon sa mga nadidinig ko, ito yung mga nagtotong-it. Yung perang kinuha nyo sa bulsa namin, tinotong-it sa mga batugan na yan. Lina Ho, good evening, Brother June. Masaya na ako sa pagbabalik ng DZMM. Ay, naalala ko po yung programa mo sa gabi. At naroon ka rin, Dr. Love, sa tanghali, 1 p.m. Pero saglit lang naman na panahon yun. Yun nga ho. Nagkakalat-kalat na kami eh. Pero ako natutuwa ako nabalik yun. Kasi napamahal sa akin yan. 25 years ako dyan. Chato Sakluti, magandang gabi sa iyo. Beth Bersabal, Dr. Love, good evening. Ang masasabi ko, ang babae sa imburnal ay magbanat siya ng sariling buto. Magsasaka sa Bukidnon, watching live dito sa Bukidnon o magsaka ka raw sa Bukidnon. Ay magandang title yon. Ang babae sa imburnal. Pwedeng igawa ng ano yun, ano? Teleserye. Magandang gabi kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City, Francis Anthony Gador ng Antipolo City,
Sherry Picho ng Seattle, Washington, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Angelita Banato ng Pateros, Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte, Lilian Panaligan Buen ng Paranaque, Evelyn Fortunado ng Real, Quezon, at ang kaibigan ko na si Andrea Dia Enomoto ng Tokyo, Japan ay nakatutok sa ating programa ngayon. Magandang gabi and happy listening. Ang kaibigan natin si Roy Bulisay bumabati po ng magandang gabi sa lahat ng classmates niya. Myra Bulisay Lee, si Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorlene Gonzalez ng Metro Davao, Mariví Viola ng Baguio City. Good evening and happy listening. And siyempre, ang aking kumare si Zenny Dayang Hirang na nakatutok sa atin ngayon. Ang ating oras, ganap ng alas 9:27 ng gabi. Maraming salamat, 9:41 ang tumpak na oras. Narito ang ating tampok na liham kasaysayan sa gabing ito. Padala ni Grace ng Pasig City. Dear Dr. Love, hindi ko alam kung manunumbalik pa ang mahigit isang dekadang friendship namin. Lalo na kung ang itinuturing kong best friend ay ayaw nang mag-reach out sa akin kahit na anong ginagawa ko para sa amin. Ako po si Grace, 36 years old, married, nagtatrabaho sa isang BPO o call center company. Nakilala ko si Mia mula nang sabay kaming nag-apply hanggang sa natanggap kami rito sa BPO company. Sabay po kaming nag-grow sa career namin dito at gayon din ang friendship o pagkakaibigan namin. Sabi nga ng mga katrabaho namin, hindi kami pwedeng paghiwalayin dahil super close talaga kami at madalas magkasama sa mga lakad outside of our work. Magkakilala rin ang pamilya namin dahil dumadalaw din kami sa bahay ng isa't isa at nakikikain din. Alam na alam namin ang sekreto ng isa't isa at pareho kami ng mga hilig, interests, preferences at mga kinaiinisang tao sa opisina. Nagkaroon ng COVID-19 pandemic hanggang sa natapos ito at nanatiling matatag at matibay ang friendship namin, Dr. Love, at umabot ito ng 13 years. Pero ito ang naging problema, Dr. Love. 2 months ago, nag-iba na po ang schedule namin sa work. Na-assign siya sa morning shift at napunta naman ako sa evening shift. May times na nagkikita pa rin kami for bonding pero hindi na ito naulit kahit gumagawa ako ng schedule para magkita kami over coffee for catching up or simple girl talks. Pero hindi siya nagre-reply, Dr. Love. She seems to be giving me this cold treatment. May times na hindi niya binubuksan ang messages ko sa kanya at may times na nababasa naman niya pero hindi siya nagre-reply. Kamakailan lamang, nag-birthday sila. Niregaluhan ko pa rin siya ng cake at balloons at ang paborito niyang pastry. Nag-thank you naman po siya pero hanggang doon na lamang. Hindi ko po ramdam ang warmth and sincerity. Hindi ko nakita at naramdaman ang pagkakaibigan naming binuo at mahigit isang dekada. When I brought up my concern to her via messenger chat, binasa lang niya at hindi na sumagot. Bigla na lamang siyang nagbigay ng cold treatment sa akin at hindi ko po alam kung bakit. Iniisip ko nga po kung may nagawa akong mali pero wala naman talaga. Ewan ko lang po kung may ibang taong sumira sa akin at naniwala naman siya. Ewan ko rin kung falling out na matatawag sa nararamdaman niya sa pagkakaibigan namin pero gusto ko rin malaman kung bakit humantong sa ganito para kasing tinalikuran niya ako at ang friendship namin ng basta-basta na lamang. Siguro, pwede ko pa siyang unawain kung sabihin niya sa akin kung bakit siya umiiwas pero hindi eh. Dr. Love, hahayaan ko na lamang ba siya at tanggapin ang ginawa niya o ipagpatuloy ko pa rin po ang pag-reach out sa kanya para malaman ko rin ang dahilan ng ginagawa niya sa akin. Sa totoo lang po, napapagod na rin po sa kabila nito.
Nasasayangan pa rin po ako sa friendship namin na parang naitapon na lamang po ng ganun-ganun lang. Thank you in advance sa ibibigay niyo pong payo at gabay sa akin. Gumagalang, Grace ng Pasig City. Di na natuto, inawit sa atin ni Gary Valenciano, 9:51, ang tumpak na oras. Ihabol natin tong liham kasaysayan na ito. Buhat kay Grace ng Pasig. Maraming salamat sa iyo, Grace. I can relate to your story. Grace, sa dami ng mga naging kaibigan ko, na itinuring na kaibigan talaga, ha? Meron iba naman mga hindi naman acquaintances lang, you know. Pero yung talagang pinagtiwalaan mo and malapit ang puso mo, pati ang pamilya, ayan ang kaibigan, ano? Pero may mga situations na beyond our control, nagbabago ang kanilang pakikitungo sa atin, katulad ng nangyari sa iyong kaibigan. For whatever reason, karampatan siguro na malaman mo ang dahilan kung ano man ang kanyang ipinagbago. Marapat lamang na malaman mo kung mayroong kang nagawang hindi maganda sa kanya o may nasabing hindi maganda sa kanya. At yun lang naman ang dahilan ng ikasasama niya ng loob sa iyo. Pero kung tunay na kaibigan siya, maaaring tanungin ka niya o sabihin niya sa iyo ang dahilan. Pero may mga taong mananatili na lamang na tahimik at hindi na, uungkatin pa ang bagay na yan at lalayo na lang siya. At yan ang ginagawa ng kaibigan mo sa iyo. Kung ang itinatanong mo sa akin, ano ang pinakamagandang gawin, ang nasa isip ko lamang kung talagang tunay na kaibigan siya, mas makabubuti sigurong gumawa ka ng sulat, wag sa messenger, gumawa ka ng sulat, ipadala mo sa kanya, para malaman kung, or a voice message probably, para malaman mo, hilingin mo sa kanya na sabihin sa iyo ang dahilan ng kanyang pinagbago at that's the most that you can do. Kung manatiling ayaw pa rin niyang sabihin sa iyo ang ikinasama niya ng loob sa iyo, na siyang naging dahilan para manlamig siya sa inyong pagkakaibigan, there is nothing more you can do but face reality. Hindi lahat ng pagkakataon ay makukuha mong gusto mo. Ang mahalaga, malinis ang konsensya mo na wala kang ginawang masama sa kanya. At kung sakaling sabihin niya sa iyo kung ano ang dahilan, then you can always apologize. Pero kung ayaw na niya na ibalik ang dating pagtitinginan ninyo, that's her prerogative. Harapin na lamang natin kung ano ang dapat nating gawin at ipagpatuloy ang buhay. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.